여러분 안녕하세요. Welcome back to K-Learn Korean Language Training. Ako si Gerard. 4 times akong pumasa sa IPES topic exam since 2014. So ano nga ba yung mga ginawa ko kung bakit 4 na beses akong pumasa sa IPES topic exam at kung umalis ba ako or pumunta ba ako ng South Korea? So samahan niyo ako sa video na to na explain sa inyo at kung ano yung mga ginawa ko kung bakit ako pumasa ng 4 na beses sa IPES topic exam ng tuloy-tuloy. Okay? So, quick background lang. Unang take ko ng exam, bumagsak ako kasi kinulang ako ng 1 point. Okay, so 21 yung passing score and then 20 lang yung nakuha ko. Kasi 1 month before the exam ako nag-aral. And then, yung na-enrollan ko dati is hindi sapat yung tinuro. Kaya kinulang yung point ko kasi kung tinuruan ako ng tama or ng sapat is may papasa ko yung exam kaagad. Nadali ako ng specially sa listening. Okay? So, ngayon, 4 na beses akong pumasa. After kong bumagsak nung una, nag-take ulit ako and then, ayun, pumasa na ako. Tapos, 2014 yon and then 2016 and then 2019 and then 2025. Okay? So, bale, andito pala tayo sa office ko sa Pampanga. Sariling office sa Pampanga. So ayun, paano ko ba nagawang ipasa yung exam ng dire-diretso or ng consistent? Okay, kung paano ko siya naipasa ng gano'n. Siyempre una sa lahat, kailangan dedicated ka sa pag-aaral. Okay? Hindi hindi lahat ng tao ay para sa Korea. Okay? Kung hindi kayo willing na mag-aral, willing na mag-sacrifice, willing na mag-exert ng effort sa pag-aaral, kung gusto nyo is madalian, mabilisan, Korea is hindi para sa inyo. Okay? So ako nung nag-aral 2013, 7,500 ang binayad ko. So hindi ka willing spend ng money, maglabas ng pera para sa pag-aaral, para sa process, ang Korea ay hindi para sa iyo. Okay? So ako noon ang hirap lang ng buhay namin noon kasi wala man akong trabaho, aral lang tapos pamasahe pa papuntang school. So tinaga ko talaga siya. Tapos bumagsak pa ako nung una. Pero hindi ako tumigil, okay? Kasi kung ang gusto nyo lang is mabilisan or parang aral ka ng 1 month tapos pasado na kaagad, di ba? Tapos di ka man nagre-review. So yung Korea, hindi siya para sa'yo pag ganun ang gusto mo. Pag mabilisan ang gusto mo, okay? So ngayon, ako, ang mga ginawa ko kasi noon is una sa lahat is talagang minahal ko yung pag-aaral ng Korean. Ginusto ko talaga siya kasi gusto kong makapunta ng Korea kasi kailangan ko mabayaran yung utang ng parents ko. Kumbaga parang sacrifice. Ako yung naging sacrifice or nag-sacrifice para mabayaran ko din yung utang ng parents ko kasi siyempre kawawa ayokong makita silang may naniningil everyday ganun. So ayun, tsinaga ko talaga siya. Isa yun sa mga sangkap para maging successful kayo sa pagpunta ng South Korea. Kasi ang pinaka main requirement po talaga ng Korea is makapasa kayo sa exam. So mag-aaral kayo. Kung hindi kayo willing na mag-aral, magbayad or mag-exert ng effort, mag-fail lahat, hindi kayo pwede sa Korea. Kung balat sibuyas kayo, hindi kayo pwede sa Korea. Kung namimili lang kayo ng aaralin nyo, hindi kayo pwede sa Korea. Okay? So ayun, tapos ako, matyagang mag-aral. Kahit na bumagsak ako nung una, sabi ko, okay lang kasi first take lang naman. Pero hindi na ako bumalik sa school kasi ayoko ng sit-in. Kasi kung sa sit-in, babalik ka lang din ulit sa una. So nag-self-study ako nun. Tapos ayun, second take ko, naging 23 na yung score. So from 20, naging 23. Without going back dun sa learning center na sariling sikap na yun. Imagine 2014 wala pang ganong malakas na internet, as in tiyaga talaga. Kailangan nyo talaga magsulat ulit, isulat, wag nyong anuhin yung parang gusto nyo convenient lahat. 'Di ba? Gusto nyo mas okay yung nagsusulat ulit kayo ng mga word gano'n para pumasok talaga sa isip nyo yung Korean language gano'n. Sulat mo ulit, babasahin mo, parang kinder ka ulit gano'n. Tapos at nung pangalawang take ko na exam pumasa ako 2014 nakaalis ako papuntang South Korea. Okay, and then
halos 2 years lang ako doon kasi nabayaran ko na yung utang. Yun naman yung usapan namin ng parents ko na pagka nabayaran ko na, uwi na ako kahit wala akong ipon. Okay. And then pagbalik ng Pilipinas is ano, back to zero. Siyempre, naubos yung ipon, naubos yung pera. So, kailangan kong mag-exam ulit. So, nag-exam ulit ako ng 2016. Pasado ulit. Okay, pasado ulit ako. Kasi nga galing na ako ng South Korea. Okay, so naipasa ko ulit yung exam and then while waiting sa employer, sa hindi inaasahang pagkakataon, naitayo ko naman yung K-Learn. So, tinayo ko yung K-Learn kasi napansin ko lahat ng mga learning center is sobrang mahal maningil. So, yun yung naging dahilan ko ba't natayo ko yung K-Learn para magbigay ng quality affordable sa mga interested na magtrabaho sa South Korea. So, magti 10 years na ngayon akong nag-a-assist at nagbibigay ng quality affordable na assistance tsaka learning sa mga gustong mag-work sa South Korea. Ako yung nag-start ng quality affordable na tuition fee. Madami nagalit sa akin noon pero naitawid ko siya hanggang ngayon nag-a-assist at nagtuturo pa rin ako ng Korean language. Tapos habang nagtuturo ako ng Korean language, marami akong mga estudyante na nakakaalis. Marami, as in sinacrifice ko din yung di ba ano, nag-exam ako tapos pumasa and then while waiting na employer, natayo ko yung K-Learn. Sinacrifice ko na yung pagko-Korea ko. Sinabi ko na ito na lang gusto kong gawin, magtuturo na lang ako. Masarap pala sa feeling yung pag umaalis na sila. Thank you sir, thank you sir. So sinacrifice ko siya hanggang ngayon hindi ako bumalik ng South Korea. At tapos nagpatayo ako ng sariling office dito sa Pampanga. Um, sa sobrang dedicated ko sa pagtuturo ng Korean language. Okay? So yung ano, pinakakilang talaga pag gusto niyo makapunta ng South Korea is yung tama at tamang magga-guide sa inyo, tamang magtuturo sa inyo. Tapos sa sarili niyo kailangan syempre sa inyo manggagaling 'yun eh. Kailangan talaga is gusto niyo yung ginagawa niyo, kailangan talaga masipag kayo, kailangan talaga gagawa kayo ng paraan para matuto kayo. Hindi po siya magic na 'pag nag-enroll kayo, nagbayad kayo sa amin, tapos dadasalan namin kayo and then mamaya Koreano na kayo. Hindi po siya gano'n. So ayun, napatayo ko 'tong learning center na 'to, yung mga boarding house, ta's may bahay ako na maliit do'n. Tapos andito yung office, ayan. So, yung pinakasikreto lang talaga kaya ko na-maintain yun is ano, tamang yun nga, tamang review, tamang sipag. Tapos ano, dedikasyon sa gusto niyong gawin. 'Pag gusto mong 'wag kang sabi ko sa mga estudyante ko, 'wag kayong titigil sa mga bagay na gusto niyong makuha or marating. Kahit mag-failed pa kayo, 'wag kayong matakot na mag-fail kasi, failure is part of ano talaga yan, success. Walang naging successful na hindi nahirapan. So, kung ayaw niyong mahirapan, hindi kayo magiging successful. So, part yan talaga ng process para maging successful kayo. So yun nga, hanggang ngayon nagtuturo pa rin ako ng Korean language. Ito yung office ko. Ito yung mga na-invest ko habang nagtuturo ng Korean language. So hanggang ngayon nagtuturo pa rin ako at nagpapa-review. 4 na beses akong pumasa sa exam, imagine. So kung ako yung mag-a-assist sa inyo, baka marami pa kayong matutunan at marami akong mai-share sa inyo. So kung kayo interested na magtrabaho sa Korea, gusto niyong pumasa sa exam, pwede kayong magpa-review sa akin, pwede kayong mag-aral sa akin. PM nyo lang ako dito sa TikTok or sa Blue App. K-Learn Korean Language Training, tapos or hanapin nyo si Gerard Santos. So ayun mga lord, so basta ang sikreto is sa inyo manggagaling. Okay? Kailangan gusto nyo yung ginagawa nyo. Kailangan talaga, gusto ko makapunta ng Korea, mag-aaral ako ng mabuti. Sipag at tiyaga, ika nga. Yun ang pinakasikreto. Madali lang ang Korean language basta masipag ka, magaling yung magtuturo sa'yo, experience yung magtuturo sa'yo. Ang dali lang niya. Imagine 4 na beses akong pumasa ng ano, walang nagtuturo sa akin. Yung mga vocabulary ko is nung 2014 pa, 2013. Pero pag pina-exam mo ako, papasa pa din ako. So yung latest na exam ko is nung 2025, March 12. I got 35 out of 40. So again, maraming salamat sa pagsubaybay sa panonood ng aking mga video. Kung kayo ay natututo at nag-enjoy sa aking mga video, baka pwede nyo naman akong i-follow. May showcase din ako dyan, baka may kailangan kayo. Dyan na kayo bumili. Okay? Maraming salamat sa panonood ng video. Once again, ako si Gerard. 4 na beses na po akong pumasa sa CPS topic. At maraming salamat.